ang ato ang gipatukod niya balay. And then I faked the interview. I told them nga nako experience sa pagtudlog American accent diri sa Davao, pero wala. Gi-fake lang nako to. But then they hired me. Feel am baka idol. What is up, Pamilya BisDak? It's 5:45 in the morning. Yes! Kaning video guys, kung ga-follow kas ko ang Facebook, nakita siguro nimo nga nag-upload kog picture. Finally magpabuhat ng igog balay. I have so many realizations over the past years. Kung hindi nyo may tatanong, I'm already 37 years old. Kunya, isip bata lang gigay ko. I'm stuck in my like 22, 21-year-old self. Ug tinod na, wala ko nangatik, dili na siya joke. Ang akong pangutok, nag-remain dyan sa pagkabata. Manong sayo, wag ko'y buot sa mga desisyon ako sa kinabuhi. But this is yet one of the best decisions I ever made, ang pagpabuhat og balay. So, update mo about ana. Hinahinay na nga naga-forma na nga toong balay. So, shout out sa toong mga panday din na. But at the same time, yung maraglaim mo siya mag-update ako about sa balay no. Maragwa man kayo siya iguan, wa man kayo siya kanang impact or ambot lang impactful ba siya or impacta ka. Di bitaw. Solid gyud ka nga ingon nga supporter gyud nako mo impact po siguro na siya sa imo. Ano siya mag impactahan na lang tantanan hindi bitaw. Mutubag sa tag mga pangutana nato no. Nag-post po ko ni kuan ko sa kuwang My Day or sa Facebook story na ko. Ayun ko nga. Hala sige, og namoy mga pangutana sa kuha. Pangutana na mo. Sumoto gilista na ko. Oh, namoy kudigo. Namoy kudigo. Sulat kita ko ni Luyan ako ano no. Okay. Unsay relihiyon nimo? I grew up as a born-again Christian. My family is a born-again Christian. But ako personally, I grew up as I love the idea that I have faith. I'm the type of Christian who's very realistic. I'd rather show kindness, I'd rather show grace than telling people what I believe in. Okay, ang napansin man gud nako sa uban na Christians. Well, I'm sorry, I'm sorry. I want to be very transparent. I want to be frank. I want to be honest, like brutally honest. Dagan gyapon Christians karon nga they keep on telling like ingon ana, yung dili ganahan ang Ginoo ingon ana, but ang ilang actions wala ga manifest sa ilang actions ba ang pagiging Christian, you know, libakera gihapon, himantayon gihapon, ungrateful gihapon. So what's the point, right? Nagpagawa sa gibati na noon. Feel am baka idol? To be honest, dili ko feel am, although maalaan ta nga Poringer. Nagid ko'y aura usahay nga murag Poringer kay dako pugay kong tao, no. In fact, daghan kay makuratan sa kuha, like especially karon may kinang quarantine ako nga weight, no, naggabi akong pag-gain og weight. And but anyway, dako kong tao, I'm a tall guy, I'm a big guy, and most of the time malaan gyud ko nga foreigner. But I asked my relatives about it, especially sa father's side nako. Nangutan nako and wala sila mahatag na tubag. So basta ko 100% yung nga Mindanaoan. Ano lang, because proud ko nga Mindanaoan, that's why I keep on saying proud BisDak ko, but that doesn't mean Bisaya lang. I'm also proud Kamayo, trying hard Kamayo. Kamayo is like the inistoryahan sa Surigao del Sur sa akong father's side, which is pretty close to Mandaya nga inistoryahan. So my father is from Surigao del Sur, my nana is from here, from Davao. She's a native Davaoeña. Sa mo na ako matubag, 100% Mindanaoan go. Why do I speak English fluently? It's because I was so fascinated with the English language when I was a kid. Na ako sa banyo, na ako sa kwarto magstorya ko sa kaugalingon niya mag-English ko. I really wanted to be fluent in English, so I kept on practicing until karon. Ngunanin ako magstorya English. DJ ka, unsay imo trabaho before ka na vlogger? Nagsugod gyud ko sa DJ Barker sa club bidaw ng mga sexy ladies nga magsayo-sayo na sa mga bar niya. Ako tig-DJ sa una. Yeah, Barker, it's because kanang ako mo bark na marag, welcome to Danny's Bar. Mga inana, char. And then, dito na sa after a few months, nahimo kong DJ sa radyo. I started with Monster Radio, General Santos. It was easy, 88.7 that time. Moto, and then I went to Manila. I faked. I'm so sorry. But this is how I started in the corporate world. Kaya ako wala ko ni human og college. Wag ko'y pulos nga estudyante sa una. In fact, it took me
Mura matatong pangutana no, pero dagan na kay kog chika. Pero bitaw, it took me years before I graduated high school. It's because sige kog ka-kick out, sige kog ka-drop out, nag-addict ko sa high school ko. But no, I've been clean for more than a decade already. So yeah, I'm a good guy now. But yeah, high school days, I was ano kay ko sa una, muraga walay pulos akong kinabuhi sa una. Entered college, ingon nga magbag-o na, but then it only lasted for a few months. So technically I only finished 2 subjects. Both were English subjects. So wala ko na humanog college, nag-DJ ko sa radyo. Anya, I went to Manila, nag-work ko dito. I started as an English tutor for Koreans for a summer camp. So na-tutor ko, and the same company, after the English camp, the same company was looking for a BPO trainer, like American accent trainer. It was a thing sa una dito sa Maynila, like uso biyagig kayong call center sa una. So they were looking for an American accent trainer. So ang gibuhat, nag-YouTube ko, created my own module. Imagine that ha. So ano ko ka-resourceful sa una. And then I faked the interview. I told them nga ako'y experience sa pagtudlog American accent dali sa Davao, pero wala. Gi-fake lang nako to. But then they hired me. Ano ko kaway? Created my own module, may training presentation. It was effective. Well, daghan kog mga estudyante sa una nga nakasulod og BPO because of the training until niabot ang time nga sa BPO nagyud ko mismo, dili lang katong training company, niabot nagyud ko sa BPO mismo as a language coach. The same year, kaya ako manggod, grabe ko like, he give me a task, di ko mahimutang unless nga kuan. Dili ko perfectionist, but I always do my best. Grabe ko resourceful. So imagine, the same year I was promoted 3 times. From a language coach, niabot ko sa trainer, then I became an assistant manager. The same year, in 2016, ibalik ko sa Davao, and I saw the potential sa vlogging, and then mo tagikuha ko as a TV host. Unsa gani ang skincare nimo, dad? Okay, na ako'y video nga gi-release sa una nga skincare for men. Okay, gay. Kanilaging mga lalaki ma-conscious pag abot sa mga skincare, no, which dapat dili. So that was specific nga skincare for men. Mo gigamit na ko to sa una. But karon lahi na akong ginagamit. Ang kani nga skincare, grabe siya ka-effective. Like, no joke, grabe siya ka-effective. Tama. Kumingon yung effective po niya skincare brand nga para sa tanan yun, dili na po babae, Beauty Fix. So I've been using this for 4 to 6 months na. Ginahan ako aning face wash, facial wash. Ipagaman mo gamit yung siya ginang parang automatic na po siya na moisturizer. No, grabe ka smooth sa paminaw, amot yung unsa nila eh. Okay, so kumana tawag pauga sa tuwang naong. Ang sunod na to nga buhaton, kay gina-apply na ko after wash. Ang Beauty Fix toner, ano siya? Put just the right amount. Pag applying lang the toner, napayuban niya. Pwede ra po daw siya idiretso sa naong. Toner mango daw siya, dili mango daw siya cleanser. So dili daw siya dapat marag tanto nga i-rub gidaw. So sige, ano na nato no. Pakikyut lang ta niya ata eh. After ana kay magamit ko og face gel, Beauty Fix face gel. Ano na to? Spread na to siya. After sa gel, kita mo? Kita mo? Di ba? Lahi siya epekto guys. Muni siya oh. Beauty Fix face cream. Daghan ako. Apply lang na to na. Okay. Kita mo guys. Kita mo? Diba? Muna siya. Pagtubag siya mga pangutan na. Sus, pangutanon naman ako ang mga igagaw ako mga closest friends. Dili nga niya akong naong sa una. Grabe kagubot sa akong naong sa una. So yeah, Beauty Fix. Muna akong ginagamit ang Beauty Fix. So muna ni atong mga ang gipatukod niya balay, i-explain na rin ako na unya sa inyo. Diba kita ninyo, di ba? Muna ang dili daw ta sa tubangan gibing. Muna ang kibali mahimong door nato diya, sliding door. Di ba? Unya, nagatubang na siya diri sa sunrise. Mag-sunrise man na din na. So gituyon ako nga magatubang. Although the sunrise is not perfectly nga atubangan kaayo na, medyo gilid gamay, but moro gyapon ni yung essence ng sunrise ang atubangan sa mabalay. So ano siya, this is my 3,000 square meter nga land.
grateful na kay ko. But yeah, I have my 3,000 square meter nga farmland here. Itorta mo, taod-taod, unsay mga nadere. Kani, katas ni siya sa atuang pag-uban diri sa social media. So daghan king salamat sa inyo ha, Pamilya BisDak. Diri-diretso na ni ato ang pag-vlog. Maski unsa, pakita na ko sa inyo ha guys, akong experience. Suggest mo sa inyong gusto or comment mo sa inyong gusto nga makitang video sa sunod. Kana, wow, murag lami is feeling nagkastorya ta nga ingunani. Di pa kay tatantong anad, pero sige in the future maningkamot ta nga ma-entertain mo. Di pa rin paningkamot basta kung unsa ra gid akong makuan, nara na sa inyo malingaw or dili. Kana lang, kita-kita ta sa sunod nga video guys. Daghan king salamat sa inyo. Amping pirmi, God bless you all, okay, love you. Yeah.